Ito si Joel, maglilinis si Joel ng naglilinis ang kulungan. Tsaka ito pa mga kabrad, itong si Item, nilipat na natin dito. Tapos yung isa nating mga anak na native, pinagpalit ni Joel para kung mga anak yun, mas komportable magiging anak nila doon dahil pantay, mas safe sila doon. So ito namang ating mga native, tingnan nyo mga kabrad, ang gaganda ng katawan. Bilog na bilog. So ayan mga kabrad, isang magandang hapon muli sa atin lahat. Ito nga yung nandito tayo sa ating mga alaga. Sinecure na ni Joel yung ating inahin na posibleng mga anak to. So ito mga kabrad, nilagyan na ni Joel ng cover para hindi siya yung maanggihan o yung hangin. Kasi importante sa inahin, lalo na pag bagong panganak, hindi dapat nababasa. So ayan. At kalo papaligo lang din ito mga kabrad. Itong isang nating inahin naman, ito hingalin si 15. Ito mga kabrad, posible kundi mamaya or bukas, mga anak natong ating si 17. Medyo may kaliitan yung kanyang tiyan, pero may mga minsan may mga kaso na maliitan tiyan na maraming mag-anak. Meron naman minsan malaki ang tiyan, kukunti lang yung nagiging anak. Kumbaga yun yung taba, mataba. So ito sakto lang sa kanyang katawan na yan. Tsaka yung kanyang mga biik nagrarambulan sa tiyan, kaya posible talagang masisigla yung ating mga biik. Sobrang alinsangan kasi, kaya hingal na hingal yung iba nating alaga. So ngayon, nakaprepare na yan. Ngayon, pagkatapos naman ito mga kabrad, lalagyan naman natin ito ng dayami. Kakapalan natin yung beddings nila para kung mabasa man, pag umiinom itong si 17, na-absorb sa ilalim, nag-i-stack para tuyo lagi yung ating biik. Yan, wala tayong farrowing pen na magandang klase kasi napakamahal ng magpagawa ng farrowing pen. Pero ito, okay na to. Basta may beddings tayo na dayami dyan, okay na yun. Kaya lang, pag gano'n ng gamit natin, kailan every 2 days, palit tayo ng beddings. Kasi siyempre, alam nyo, yung dayami pag nababasa, nagdidikit-dikit. Kaya hindi rin maganda sa mga bake. Kaya nag-stock si Joel ng dayami. Ito si Joel, maglilinis si Joel ng naglilinis ang kulungan. Tsaka ito pa mga kabrad, itong si Item, nilipat na natin dito. Tapos yung isa nating mga anak na native, pinagpalit ni Joel para kung mga anak yun, mas komportable magiging anak nila doon dahil pantay, mas safe sila doon. So ito namang ating mga native, tingnan nyo mga kabrad, ang gaganda ng katawan. Bilog na bilog. Ang ganda well ng mga katawan na ito, ano? Gaganda ng katawan. Posible pala mga kabrad dito, dalawang inahin ang makukuha natin. Sa isang puti, merong isang babae, ayan, babae yan. Tsaka doon sa isang itim, yung nakahiga na yun. Yun, babae. Ganda, oh. Libasa nga, lilima lang sila. Pero kahit na, dahil sa ang breed nila ay 50-50 yung
cross natin sa kanila, sa kanya, kaya mas malaki. Halos ang diferensya, malaki diferensya nung ito, tapos yung sa kabila na ano na yun, yun lamang na ng isang buwan. Isang buwan at kalahati ang kalamangan nito dito. Pero ito, halos 1 week pa lang, pero ang gaganda na ng katawan nila, matataas na bilog. Ayan. Saka magandang mag-aka ito, si Puti. Puti, oh. Maganda siya mag-akay, tsaka mabait. Na-train na natin na ano. Hindi ka mukha nung nilipat ni Joel na isa si Sungit. Sobrang sungit talaga. Kasi ito naman si Itim, binalik natin dito. Ito yung last na bibigyan natin siya ng last chance para matingnan natin kung yung bang kanya naging problema nung nakaraan na nag-anak siya nung namatay lahat, eh ganun pa rin. Siguro sana wag naman. Siguro nataon lang. Si Joe, naglilinis siya ngayon ng kulungan natin. Oh, ano, Tem? Sayang kung ito'y nabuhay lang yung anak niyan. Mas malalaki dito. Kasi mas ayad ng 1 week. Bali, 1 linggo walang kalamangan ni Itim dito kay Puti, eh, no? Pero tingnan mo naman, ang gaganda, oh. Sana nga. Taon lang na nakakunan siya. Hindi naman ano yun, hindi naman matatawag na kunan, kundi patay, bebuhay na nilabas, di ba? Tsaka yung date ng pinanganak siya, sakto lang doon sa estimate ko nung anak. Kung hindi na ilabas niya yun, malamang patay-patiin na yun. Pero itong ating ano na ito, ang gaganda eh. Ito sa susunod to, maraming mag-aanak to. Si Puti. Halos yung ibang dede, hindi na dededehan ng iba, no? Yung maga lang, yung sa dulo, tsaka dito sa unahan. Ayan. Ito mga kabrad yung padadamihin natin. Ito yung panimula natin dito sa ating mga bagong breed. Ayan mga kabrad, ang ganda, di ba? Ipit pa. Ayan. Mas gusto niya yung ganyan, kinakamo talaga. Pero hindi pa naman to yung mga anak. Mas mauuna yung sa dulo. Tapos itong ating si number 12, yung kanyang ari, maga na rin. Halos araw din naman kasi araw lang din ang pagitan nila. Yeah. Mas mawala to sa 13. So tingnan lang natin yung nilipat ni Joel na si Sungit. Dito kasi pag nanganak siya, mas safe. Well, pero kailangan pala lagyan to ng ano, etong kay Sungit. Yung kay Sungit, lalagyan na parang yung gano'n, no? Oo, kahit tsako. Para hindi lang siya, kasi basa sila pag ano eh, no? So ito palalagyan natin kay Joel ng parang naka-slide na ganyan na sako. So ito yung si Sungit. Ito, napakasungit siya. Dito natin ililipat. So kanyang ari, ayan, medyo namumula na, nag-uumpisa na.
Kaya posible ito malapit na yan. So yung gagamitin nating beddings doon sa mga anak na dayami. Maraming stock dito si Joel na dayami. Hop, may bagong pisanan naman pala tayo. Ayun, oh. Ito mga kabrad, oh. Talaga namang napakasipag magpisa ng ate. Ayan, oh. Bago. 2, 4, 6, 6 ang napisa sa kanya. Oo, hindi ko gagalawin yan. Ayan, oh. Merong 6 na naman napisa. Ito pa pala, oh. May bago rito si Joel, oh. Oh. Ayun yung itlog niya, meron pang crack yung iba. Ay, galing to. Ano pa naman yung ano dun? Yun nando sa ano siguro. Sa may kulungan. So yan ang ganda, oh. Meron na naman bagong pisa. Ito, 2. Ito bago lang to mga kabrad. Ayan, oh. Ayun pa yung itlog. Hindi pa ni Joel inalis. Ito yung mga pabo natin, ha, brother. Malulusog na sila ngayon. Tapos wala ka na halos makikita ang bulutong na nakaalsa sa... Ito yung kamukha yung isa na yan, no? Halos nangitim na. Kamukha na itong isa nito. Nangingitim na yung gilid. Kaya lang mayroong isang matamlay. So, ito, binaba na ni Joel dito yung nanganak na sa ano. Kaya lang, dadalawa yata. Dadalawa nga lang, tigisa sila. Kasi doon meron tayong mga kabrad na nanganak doon, namisa. 2 inahin. Kaya lang ang pinisa nila, 2, tigisa sila. Ayan, oh. Ayan, kaya kinulong ni Joel dito. So, ito sana nga, makabuhay tayo ng medyo marami-rami rito. Pabo, kahit puro babae, okay na yan. Kasi pag mas maraming babae, mas okay. Mas mabilis pa pag marami. Oh, meron tayo isang patay na sisiw doon, ah. May isa tayong patay, oh. Kaya yun. Yan lang ang problema sa ganitong panahon na ulan. Ayan, oh. Meron tayong isang patay. So ito mga kabrad yung ating dayami. Ayan, oh. I-stock ni Joel para kung may mga anak man tayo na ano, dahil yung ating paring pen niya ay yari lang sa yung ginawa lang assemble lang namin. Kailangan dagan na ng lagyan ng beddings na dayami. Ito, may stock na tayo dyan. Marami-rami to. Kaya okay lang. Sapat natin doon sa ating 4 na inahin. At doon sa mga native natin, sapat na to. So yun yung mga kabrad ng problema natin sa ganitong panahon. Ito kamukha yan, no? Kung sana lang bumubulag tayong ating mga sisiw. Sana dito sa ating mga pabo, may matira dito na marami-rami man lang. So ito, kapapakipisa, ang ganda nung, bali nakapisa siya na ano. Ayun, inupuan pa. Posible to, makapisa pa yan. Kasi meron siyang pisa na 2, 4, 5.
Lima. Ayan, ito siyang limang napisaya, no? Tapos dito, 6. Posible ito rin, malapit na rin to. Okay, kumusta dyan? Ha? Ito naman, kasungit. Kala mo agawan ng anak. Pero pala tayo yung bali, 3 pala yung napisa kasama yung dalawang inahin na magkasama doon sa ano. Iba pinapawalan na lang natin. Tapos yung dito nga. So dito, ito malapit na rin to. Maris pa. Na-istorbo pa. Na-istorbo pa yung inahin. Pero sa Plymouth natin mga kabrad, marami na tayong alahe. So yun, meron bago na naman dalawa na pwedeng i-transfer ni Joel do sa mamimisa. Itlog din So may bago na naman ng itlog dito sa gilid. Ano? Meron dyan. Kaya ang kailangan na lang dito, lalagyan na lang ng dayami. Ito. So ito, marami-rami ito. Hello. Bulit pa ako siguro. Sumit din. Pero ang dami niyang itlog. So, okay. So yung atin naman si Brown na ito, nakatutok dito si ating barako ngayon. Kaya, ito. Hello, gusto ka? Lumaki siya, bilis. Ang laki ng tinaas niya. Mataba. Ito kasi nung nakaraan, unang anak niya, 1 piraso lang. Ewan ko lang ngayon kung ilan yung magiging anak nito. So ito, kung itong ating inahin nito ay nasampahan na, posible maikulong natin yan mo ng si Bulugan, si pangalan nito, yung si Barako. Wala, makulong muna yung si Barako sa ano. So ito mga kabrad, yung ating Madre de Agua, kaya hindi tayo makapag-harvest dahil yung mga nakaraang tag-init, ayan tuyong-tuyo. Ngayon lang sila nagsusulputan yung mga usbong dahil yung mga nakaraan nag-uulan. Pero pagka ito nag-uulan ng dire-diretso, unti-unting yayabong itong ating mga Madre de Agua. So tuyong-tuyo. Kaya hindi tayo makakuha ng rito, dahon. Pero pag ito, dumami na uli ang kanilang dahon, pag-harvest tayo dito para doon sa isasama natin doon sa pagkain ng ating mga alagang native. Dito, para dito sa native natin na to. So yung kamukha niyan, lalagyan ni Joel ng ano dyan. Dahil yung ibang bibi natin, hindi na umaakyat doon. Dito na lang sila sa baba. So silipin natin yung ating mga bagong awat na native. So ito na yung ating mga native ngayon. Ang ganda. Sanay na sila
Dati takot na takot pa eh. So, namamara ako pa. Oh. May bata-bata pa eh. So, ayan, ang update natin dito sa ating bagong awat na native. So, ito nga pala mga kabrad yung ating isang roaster na ipinagpalit natin muna doon dahil sobrang payat na neto nun yung nakaraan. Kaya pinalit natin dito muna para siya yung magpatatabain natin yan. So, ayun nga mga brad, isang napakagandang hapon na naman na matagupay na hapon. Nakapag-ikot-ikot na naman tayo dito sa ating Winnie Farm. Yun nga, dahil malapit na mga anak yung ating isang inahin, sinip na ni Joel yung kanyang kulungan. Nilagyan niya na ng cover. At syempre, yun nga, lalagyan na niya ng beddings na dayami yun pagka nanganak na. Para yung kanyang mga anak ay laging dun sa tuyo. Kaya sana nga itong mga inahin natin ng mga anak na ito maging magaganda sana. Dahil meron tayong inahin ng mga anak ngayon na puti, 4 na halos sunod-sunod yan mga anak. Pero yung native natin na meron tayong mga anak din ito na by June siguro, bali isa na June, July, meron mga anak din tayo. August, meron din tayo mga anak. Pero sa puti, itong pasok ng June, halos yung 4 na yun mga anak. Kaya sana nga maging maganda yung kanilang magiging anak. So ayun nga mga brad, muli maraming salamat sa pagsama sa akin, sa pag-ikot sa ating mini farm. At kahit pa paano, meron tayong minsan natitisod tayo na konting kaalaman at kung paano tayo mag-alaga dito sa ating mini farm. Kaya muli, maraming salamat sa ating lahat. God bless po.